handa, Panginoon. Kung gagawa at gagawa pa rin kami, Panginoon, ng pagkakasala sa iyo, Lord God. Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa aming pagkatao na mahilig po kami mangusga, Lord God. Sa mga taong pinakikialaman namin, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, dahil hindi kami tumatanggap ng pagkakamali. Hindi kami marunong mag-sorry, Lord God. Patawad, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa mahal, sa mga minamahal namin, Lord God, na hindi namin binibigyan ng pagkakataon, Panginoon, na mahalin, Lord. Sa paligid namin, Lord, lingkod kami, pero patuloy kami nagyayabang. Panginoon, patawarin mo kami. Patawad, Panginoon, sa lahat, Lord God, sa aming mga pagsisinungaling. Patawarin mo kami, Ama. Alam namin, Panginoon, yung puso namin, Panginoon, naririto pa, Panginoon, yung maluming puso. Yung mga basura, Panginoon, sa aming sarili, Panginoon, ay hindi namin matatanggal. Kami ay naglilingkod, Lord. Alam namin, Panginoon, sa gabi ito ay malilinis dahil sa iyo, Lord. Yung mga tao, Panginoon, galit na galit kami, Lord God. Lord, tanggalin mo na po, Panginoon, sa aking sarili, Lord God. Ama, patawad. Patawad sa lahat namin pagkakamali. Mula paa hanggang ulo, Panginoon, linisin mo kami, Panginoon. Hawakan mo kami, Panginoon, upang makagawa po kami ng kabutihan sa aming paglilingkod, Lord God. Lord, yakapin mo ang aming mga kasalanan. Purahin mo ang aming mga kasalanan, Lord God. Iparamdam mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang kabutihan gagawin namin, Lord. Kung kami ang gagawa ng pagkakamali sa araw-araw, Panginoon, Lord, paalaala mo sa amin, Panginoon, ang pagkakamali, Lord God. Kaya sa gabi ito, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na mabibilis kami, mabiyayaan kami ng kalinisan. Sa aming pagbaba, Panginoon, at pag-uwi namin sa aming tahanan, Panginoon, naririto po ang aming mga puso na malambot, Lord God. Kaya, Lord, patawad. Kay buti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y
buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat mong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mga kapatid, tanggapin natin ang banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ay kailangan natin sa araw-araw. Walang buhay kapag ang banal na Espiritu ay hindi natin tanggapin. Gagawa tayo, saan tayo naroroon, kung walang banal na Espiritu, naluluba tayo. Kaya sa gabi ito, itaas natin ang ating mga kamay. Higin natin sa Kanya ang banal na Espiritu. Banal na Espiritu, maraming salamat. Salamat dahil natuto kami magmahal. Salamat dahil natuto kami sa lahat ng mga bagay na pagkakamali namin. Salamat pala ng Espiritu dahil palagi mo kami sinasamahan. Hindi mo kami nilulubayan upang hindi kami maligaw ang landas mo. Kanis-linis ang banal na Espiritu. Yakapin mo ang bawat isa sa amin. Yakapin mo upang hindi kami makawala. Banal na Espiritu, sama kami punta, samahan mo kami. Lahat ng sasabihin namin ay manggagaling sa iyo. Maraming kami pangangailangan, pero naniniwala kami. Tawagin ka namin ay nandiyan. Kailangan ko makapangyarihan pagsamo mo. Puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalagos.
Espiritong banal, kailangan ko makapangyarihan pagsamo mo. Puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Ako'y lumalapit, ang buhay ko ay sa'yo lang. Akayin mo at angkinin, puso'y pag-ingasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba't minamahal kita. Espiritong banal, kailangan ko makapangyarihan pagsamo mo. Puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Ako'y lumalapit, ang buhay ko ay sa'yo lang. Akayin mo at angkinin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba't minamahal kita. Ako'y lumalapit, ang buhay ko ay sa'yo lang. Akayin mo at angkinin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba't minamahal kita. Sinasamba, minamahal kita. Sinasamba, minamahal kita. Hallelujah. Praise you, Jesus. We glorify your name. We worship you, Jesus. We worship you, Lord, happy sama sa anak, sa Espiritu Santo. Parang sa unang-una ngayon at magkailanman, magpasawala hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Naramdaman po ba natin ang presensya ng ating Panginoon? Yun ang kanyang pagmamahal sa atin. Ngayon naman po, meron pong pinadala ang ating Panginoon na makakapanayam sa atin ngayong gabi. Actually, dati nyo na po siyang kilala. First Friday. Oo. Namiss natin siya kasi hindi natin alam kung saan siya pinadala ni Lord. Diba?
Pero ang importante, nandito po siya ngayong gabi at makakasama natin. Amen! So, ang talk po natin is worship through giving. Ayan naman po. Kita-kita. Hindi ko na po makatagalin ang ating in-house speakers. Ngayong gabi ito, magbibigay sa atin ng worship through giving na talk ay si Brother Robertson Poblete. Welcome to the... There's a welcome. There's a welcome. There's a kiss on welcome. We are glad you're here. We are glad you're here. We are glad that you're here. Kami bumabati, kami bumabati, kami bumabati. Sa iyong pagdating, sa iyong pagbalik, kami nagkakalat sa'yo. Maraming salamat sa pag-imbita sa salamat po at binigyan ninyo ako ulit ng talk. Actually, ano po ako ngayon. Kasi po ako ay nag-work sa isang company na medyo bago-bago yung schedule ko. So, ayan. Ngayong gabi, pag-uusapan po natin ay worship through giving. So, isa sa mga paborito, sino po familiar dito sa pagta-tithes? Tithes, narinig na po ninyo? Pagbibigay ng ikapu. Okay? So, ito po, sige, pag-usapan natin yung tithes. Diretso na po tayo, no? So, sabi po, ito yung pinaka-paboritong verse na ginagamit ng mga kaibigan natin na ibang sekta, ganyan. And even ng mga charismatic na nagtuturo ng tithing. Sige po, ito po yung verse. Malakay chapter 3, verse 9 to 10. So ito po yung nakasulat. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Narinig na po ninyo itong verse na to? Amen. Yung bring your tithes into my storehouse. So, nahati yung mga Katoliko tungkol dito sa verse na to. Kasi may mga nagsasabi na yung teaching ng tithes, wala na yan, Old Testament pa yan eh. Hindi na dapat yung ginagawa ng mga Kristiyano ngayon. Hindi na ginagawa dapat ng mga Katoliko kasi New Testament na ngayon. Meron mga nagsasabi, especially galing sa mga charismatic, may nagsasabi na dapat nagta-tithes pa rin. Okay? Ngayon, ang tanong, ano ba dapat? Dapat ba mag-tithes pa o hindi na? Kailangan pa? So, ganito po yung tithes, ganito yung idea ng tithes na pinipreach. Okay? Halimbawa, sumisweldo tayo, kunwari ang sweldo natin ay 50,000 pesos sa isang buwan. So yung 50,000 pesos na yun, yung 10% nun, ibabawas mo, i-offer mo sa Sunday worship service. Magkano po yung 10% ng 50,000? 5,000. Kaya niyo po magbigay ng gano'n? Ha? Kung yes ang sagot niyo, bakit maraming pera ang charismatic, di ba? Kaya mo yan, bro. Kaya Kaya mo yan. Ayan. Actually, itong matindi, no? Itong verse na to, okay, ready na po ba makinig lahat? Okay, itong verse po na ito, nagagamit ng mga ibang sekta para gatasan yung miyembro nila. Okay? So, kasi tingnan niyo po, pansinin niyo, may nakakatakot na part. Pag hindi kayo nagbigay ng 10%, pinagnanakawan niyo ang Diyos. Pero pag yung kabaliktaran nun, meron pa nga ako. Pag nagbigay kayo ng 10%, subukin ninyo si Lord kung hindi niya buksan
ang bintana ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. So may panakot, merong pangako. Kaya yung iba, papansinin ninyo, no, pagdating sa tithes, 10% talagang todo bigay. Kasi yun yun. Merong mga nagsasabi, okay, next slide. Ayun. Yan. Meron mga nagsasabi, yung mga ayaw sa tithes, syempre malaki yung 5,000, kung 50,000 sahod mo, 5,000 agad yung kaltas sa'yo, ni Lord. Di ba, kung ang sahod mo, 20,000, magkano? 2,000. Di ba? Kung minimum, mga 16. 1-6. 1,600. Oh, gagaling sa mga. Di ba? Galing. 10% lang na, babawasan mo lang naman ang isang yan. Zero lang yan, walang sweldo. So ngayon, ito naman ang sagot ng mga ng mga ayaw sa tithes. Sabi ko, magbibigay ka, dapat naaayon sa iyong kalooban. Maluwag sa loob, ayon sa pasya. Kasi, God loves a joyful giver. Tama ba? Galing po yan sa 2 Corinthians 9:6-8. Ganito po yung nakasulat. Ito ang ibig kong sabihin, sabi ni St. Paul. Ang nagtatanim ng kaunti ay aanin ng kaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aanin ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Pansinin po ninyo. Sabi ni St. Paul, ang pagbibigay dapat ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob. Diba? Kasi gusto ng Diyos, pag magbibigay ka, may kagalakan. Tapos, pasasaganain ka para sa mabubuting gawa. Eto malupit, maraming nagpipreach ngayon, dapat ka daw magbigay para payamanin ka ni Lord. Pwede naman, pwede. Pero, baka payamanin ka ni Lord para ang purpose, para sumagana ka sa mabubuting gawa. Baka pag pinayaman ka ni Lord, yung yaman mo hindi lang para sa'yo. Para ipantulong sa iba. Pero, paano kung hindi ka payamanan ni Lord? Sa mabubuting gawa. So, etong mga nagsasabi na dapat ang pagbibigay ayon sa sariling pasya, hindi nagbibigay yan ng 10%. So kung kumikita yan ng mga 50,000, hindi yan magbibigay ng 5,000. 50, di ba? Kakalansing pa yung basket nung sa misa. Katiting nga. Sabi ko nung minsan nag-offer ako sa misa, narinig ni Masal, tumunog. Oh, hindi yan hindi 20 yun, 1,000 yun. Bubarya, kaya tumunog, di ba? Hindi, gano'n. So, eto mga to, minsan, eto yung nagiging reason para magbigay tayo sa misa ng 20 pesos. 10 piso, 5 piso. Kasi sabi, ayon sa pasya maluwag sa loob. Ang luwag sa loob magbigay ng 5 piso kaysa sa 5,000, di ba? So, yung piso na lang, maluwag sa loob ko 20 pesos na lang, okay na yun. Pero tandaan natin, sabi, ang magbibigay ng nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. So, ano tama? Tanungin ko po kayo, mga kapatid. Doon sa dalawang idea na dapat 10% ng sahod mo, ibibigay mo kay Lord o magbibigay ka ayon sa iyong pasya ng kalooban, alin po ang dapat sundin? Ito gusto niyo. Sino yung sa 10%? Depende ngayon Kaya magaling. Depende kasi. Marami kang pera, pwede kang magbigay, no? Wala ka naman ang Pagka marami kang pera, pwede ka mag 10%. Pero ito, dapat ito tayo. So ganito po yan. Sige.
Yung kasing Malakias 3:9 to 10, nasa Bible yun. Totoo yun eh. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi na totoo yun kasi sinabi ni Lord. Actually, ang ganda nga nun eh. May challenge si Lord. Di ba sabi ni Lord, sabi ng Panginoong Jesus, huwag mong susubukin ng Diyos. Tama? Pero sa lahat ng Bible verse, yun lang yung verse na sinabi ng Diyos, subukin ninyo ako. May challenge o ayan o, subukin ninyo ako, ayan o. Hindi na ang challenge dyan, subukan ninyo magbigay ng 10%, tingnan natin kung hindi ko bubuksan yung bintana ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. Try mo lang. Ganun yung sinasabi ni Lord. Ganun yung challenge. Eh, ayaw natin subukan. Magbibigay na lang ako ng ayon sa kalooban ko, di ba? Katiting. Dapat nga sa mga parish, pinapaikot yung ano eh. Ano yung ini-slide yung credit card? Ganun dapat eh. I-slide mo na lang yung debit card mo, credit card mo. So, ito. Sige, next slide po. Tingnan niyo po parehong totoo. Totoo yung Malakias 3:9 to 10, and totoo rin yung 2 Corinthians 9:6 to 8. Parang ano lang yan eh. Pagtututbrush. Di ba nung bata pa tayo, binibigyan tayo ng utos ng magulang natin, mag-toothbrush ka ha? Pag hindi ka nag-toothbrush, papaluin kita, ganyan. Pero ang gusto ng magulang natin, mag-toothbrush tayo para hindi mabulok yung ngipin natin. Diba? Kaya may batas na gano'n, kaya may utos na gano'n, para alagaan yung sarili. Ngayon matatanda na tayo, malamang, kumulok na yun. Kasi hindi nag-toothbrush, diba? May kusa na. May kusa na, di ba? 3 beses pa sa isang araw, di ba? Sira ng dentista. O, parang paliligo, o kaya pagtulog sa tanghali, sa hapon. Di ba? Hirapan pa patulogin yung bata sa hapon, di ba? Tulog ka, para lumaki ka, ganyan. May utos. Pero nung malaki ka na, gusto mo matutulog ka sa hapon, di ba? Hindi lang sa hapon, tulog ka na kagabi, tutulog ka na naman sa hapon, di ba? So, automatic na yun. So, ito, ang pinagkaiba niyan, sige, next slide. Ito po. Alam niyo yung kwento ni Zaccheo? Si Zaccheo, ano siya, kunano? Ay, hindi, maliit lang. Hindi mo na. Maliit lang. Pandak. Okay, so isa siyang tax collector. So, mataas-taas na yung position niya. Hindi lang siya basta tax collector. Ngayon, nabalitaan niya si Jesus dadaan dun sa lugar niya. Eh, dahil maliit nga siya, hindi niya makita. Maliit eh. Tapos ang ginawa niya, umakyat siya sa puno para makita niya si Jesus pagdaan. And si Jesus, nakita niya. Zaccheo, baba ka dyan, tara. Banding tayo sa bahay niyo. Eh, sabi ni Jesus, di ba? So, sige bumaba si Zaccheo, nagpahanda. Mayaman eh. Nagpahanda sa bahay niya. Tapos, excited siya kasi alam niya, naririnig yung mga ginagawa ni Jesus, mga miracle, yung pangangaral. Ngayon, nung kumakain na sila, nagbabanding na, tumayo si Zaccheo at sinabi kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako may nagayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Tanong, ilang percent yung binigay niya? 50. Hindi lahat, kalahati lang. Kaya lang, may isasolid pa siya, times 4 pa. O ilan na lang matitira sa kanya? Ito. Ito yung example
ng nagbigay ayon sa pasya at maluwag sa kanyang kalooban. Masayang nagbigay. Pero hindi bumaba sa 10%. What's the point? The point is, kung na-encounter mo si Jesus, hindi ka lang hanggang 10%. Sobra pa. At hindi dahil may batas, kaya mo gagawin yun. Kaya ka magbibigay, it is a response with your encounter with Christ. Na-encounter sa kayo si Kristo eh. Hindi nga inutusan ni Kristo sa kayo eh. Balik mo nga yung pinagnanakaw mo, yung mga ninakaw mo, balik mo. Hindi, walang ganun eh. Masaya lang siya na na-encounter niya si Kristo. That's why He gave half of His riches. Tapos isinoli niya pa yung mga kinurakot niya. Ganun yung sinasabi ni St. Paul na ang nagbibigay ng masaya, mahal ng Diyos. And si Zacchaeus, hindi siya nagbigay para sa blessing. Di ba yung mga nagsasabi sa atin, mag-tithes kayo para i-bless kayo ni Lord. Actually, totoo naman. Pangako nga ni Lord yun eh. Actually, challenge nga ni Lord yun. Kung ang reason mo bakit ka magta-tithes, dahil para i-bless ka ni Lord, walang masama doon. Pero kung pwede mong palalimin yung reason bakit ka magta-tithes, kasi na-encounter ko si Jesus. It is an act of worship, a response to the love of God. Parang kagaya isa kayo. Diba? So, hindi tayo magbibigay dahil may batas, dahil takot tayong sumpain ng Diyos. Kasi sa kayo, na-encounter niya, masaya siya, talagang lahat na, ibibigay ko na. Nandito na si Kristo nasa akin na lahat, kahit bitawan mo na kahit ano. Ganun yung reaction ni Zacchaeus. Okay, si Zacchaeus mayaman po ba? Kaya niyang ibigay lahat? Kaya. O, sabi ka rin ni Sister Bessie, kung marami kang pera, pwede mong gawin yun. Ay, ginawa ni Zacchaeus. Tingnan natin yung mahirap. Kaya ba nung mahirap? Tingnan natin. Next slide. Minsan si Kristo nagpunta sa templo. Tapos ofertory na. Kunin at tanggapin. Tumutugtog na gano'n. Na umupo si Jesus nung malapit sa box. Tapos tinitingnan niya yung mga tao. Nakita niyo yung mga mayayaman. Basket yung dala. Dala-dala yung mga cheque. Credit card. Ganyan. Bitcoin, nilalagay ito. Dahil nilalagay ito sa basket. Lahat. Tapos, may isang babae, balo, wala nang asawa. May dala, ang liit ng pitaka. Wala nang pitaka, dala niya lang isang bariya. Lumapit. Nasa panyo pa. Nasa ilalim pa yata ng una niya dahil mga matatanda nagtatakot sa loob ng bra. Ingat na ingat diba? Siyempre hindi ka naman nanakawan, nahawakan ka rito, di ba? Doon nakatago yung pera niya. Tapos eto na, lalapit na ngayon. Paglapit niya, binukol. Tapos nilagay doon. Nakita ni Jesus. Sabi sa mga disciple niya, alam niyo, yung balo ngayon, mas maraming ibinigay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nakaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang binigay ng babaeng yun, bagamat siya ay dukha, ay buo niya ikinabubuhay. Ilang percent yung binigay ng babae? 100%. So, kung kinumpute ng babae yung 10%, magkano kaya yung binigay niya, di ba? So, the point is, if you love God, hindi ka limited sa 10%. Baseline mo yung 10%. Di ba? I'm not saying na hindi ka pwedeng bumabak sa 10% kasi minsan talaga wala eh. Kaya lang, ito nga, sinabi ni Lord, subukan ninyo. Try lang. Parang gano'n. Because it is an exercise of faith.
If you believe that God provides, di ba? Yung 10%. Ang problema kasi sa 10%, pag maliit yung income mo, yung 10%, maliit lang din eh. 10% na 1,000, magkano? 100. 100. Madali lang yung bigay 100 eh. Habang lumalaki yung sahod mo, bawa, 10,000. Magkano na yung 10%? 10,000. 1,000. Medyo malaki-laki na yan ah. Pero okay pa, kaya pa. Eh, lumalaki eh. Binibless ka nila, lumalaki sahod mo. 50,000 na yung sahod mo ngayon. O yung kinikita mo sa business. Magkano yung 10% ng 50,000? 5,000. Eh, kumikita ka na ng 100,000 a month. Magkano ngayon ang i-offer mo kayo? Ha? 10,000. 100,000. 10%. Kung ang point nito mga kapatid, bakit tayo nag-o-offer kay Lord? Kasi it is an act of worship. Tingnan niyo to. Balikan natin si Zacchaeus. Balikan natin, kapatid. Sa kayo kapatid babalik. Sister Masol. Balikan natin si Zacchaeus. Yan. Yan. Ito sabi ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanan ito sapagkat anak din ni Abraham ang tao ito. Dumating sa atin ang kaligtasan. Nagkatawang tao ang Diyos. Sabi ni St. Paul, alang-alang sa inyo, siya'y naging mahirap upang tayo'y maging mayaman. Namatay si Kristo para sa atin. Ginawa tayong anak ng Diyos at hindi lang anak ni Abraham, anak ng Diyos. So, yun yung ginawa sa atin ni Kristo. So, it's just a matter of response to the love of God. It's an exercise of faith. So, kung masaya tayo kagaya ni Zacchaeus, hindi lang 10%. Diba? Kagaya ng babae. Next. Hindi naman inuutos na gayahin mo yung babae na tipong wala ka ng ito masama rin to mga kapatid ha. Balance din tayo kasi ibibigay mo na lang sa anak mo, i-offer mo pa sa simbahan. Mali rin po yun. Bakit? Kasi ang unang ministry mo, pamilya mo. Okay? So, babalansin mo din. Okay? Next slide. Ito na po, last slide na to. Sabi po sa Sirach, chapter 35, verse 4 to 11, medyo shortcut na lang natin. Huwag kang hahanap sa Panginoon nang walang dalang anuman. Sapagkat ang paghahandog na ito ay tinatagubili ng kautusan. Parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan at huwag mong panghinayangan ang mga unang bungang inihahandog mo sa Kanya. Alam niyo minsan ito may mga preacher ganito sinasabi. Sacrificial giving. Alam niyo yung idea ng sacrificial giving? Pag masakit sa bulsa yung binibigay mo, sacrifice. Yun yung sinasabi nila. Hindi kailangan laging ganon. Ang idea ng sacrifice, ang Latin word ng sacrifice, galing sa two words na sacra means holy, facere means to make. So, ibig sabihin, the literal meaning of sacrifice is to make holy. Ibig sabihin, yung kabuuan ng pera mo, ginagawa mong banal by offering the part of it. Kaya nga, yung 10%, ginagawa mo, hindi lang 10% ng pera mo or ng sahod mo yung concern ni Lord. Yung 100% nun, concern si Lord doon. So you're offering the 100% by offering the 10%. Sacra facere. You're making it holy by offering the 10%. Pero, sabi, huwag mong panghinayangan. Ang idea kasi natin, sacrifice yan kapag masakit. Kapag hindi masakit, hindi sacrifice. Ang tawag po doon, suffering. Hindi sacrifice. Hindi ako parang nagsasuffer ako. Sakit.
Hindi masaya eh. Sabi, huwag mong panghinayangin ng mga unang bungang inihahandog mo sa Kanya. Ialay mo ang iyong handog ng may ngiti sa mga labi at nagbibigay ng ikasampung bahagi ng may galak sa puso. Maghandog ka sa Panginoon ng buong puso, maging bukas palad ka sa Kanya, gaya ng ginawa niya sa iyo. Nauna lang may ginawa si Lord. Nauna lang may ginawa si Lord. Magre-respond ka na lang. And, sabi, ang Panginoon ay masagana kung gumanti. Nakakatakot. Di ba? Pag sinabing ganti, di ba? Masagana. Nakakatakot. Pero ito yung ganti na ang ganda nito. Masagana gumanti at gagantihan ka niya ng mga 7 beses. Di ba? So, it's a response. Why are we offering something to God? Worship. It's an act of worship. Diba sabi, kapag when the music fades, all is still to me. Diba parang, pag wala na lahat, ito ang tanong, sa financial aspect ba ng buhay mo, kaya mong sambahin si Lord? O hanggang kanta lang tayo? Parang ganun yung challenge sa atin. So, bago ko magtapos, mag-share lang ako. Ako po ay nag-start na mag-work sa call center. Actually, hindi call yung ginagawa ko. Chat, email. So, ayun. Every cut-off, meron akong ino-offer na 10%. So, medyo malakas-lakas yung loob ko na ibigay tong na to kasi ginagawa ko. Mahihiya ako kung hindi ko ginagawa. So, merong minsan, to be honest, may mga prayers ako kay Lord when it comes to finances na parang Lord, parang di mo naman naririnig yung panalangin ko. Parang nakakatampo, gano'n. Pag nagkikwento yung iba, parang pinayayaman sila, pinahano sila. Pero, I still do tithing. Nagbibigay pa rin ako ng 10% ng sinasahod ko. So, and this is the reason why. Ito yung reason na narinig ninyo sa akin, yun yung reason bakit ako nagta-tithes. Kung magbibigay si Lord ng surprise, one of these days, ikikwento ko sa inyo. Kasi sabi ni Lord, subukan ninyo. Challenge niya, sige Lord, challenge mo yan. Sige, gagawin ko. Diba? Habang wala pa, diba, parang minsan maiisip mo, Lord, totoo ba yung pangako mo? Parang, totoo ba na pag nagbigay kami sa'yo or nag-offer kami sa'yo, meron kang gagawin. Pero tandaan po natin na hindi obligado sa'yo si Lord. Walang obligasyon sa'yo si Lord. Hindi ka kailangan ng Diyos. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Bakit niya tayo binigyan ng ganong challenge for us to trust Him? Na lahat, yung bilang pasasalamat na lahat ng meron ako, especially yung source of income ko, yung kabuhayan ko galing sa Diyos. So yung pagkilala mo yun sa Kanya, na 10%, magkano lang yung 10%, kung parang binigyan kita ng ikabubuhay mo, di ba? So yun yung reason bakit ibinibigay mo 10%. So kung may surprise man si Lord, financial blessing, or otherwise, ikikwento ko in the near future. Meron akong inaasahan na pagbuhos ng pagpapala. Kasi totoo si Lord sa pangako niya. May mga pagkakataon lang talaga na parang wala. Parang pag nagdasal na, ganyan lang, tas narinig ba ako yun? Parang gano'n. Pero one of these days, hintayin natin si Lord. Ayun lang. So, kung magbibigay, by the way, bago ako makalimutan, kung mag-giving tayo, or tithes, or whatever you call it, saan natin ibibigay? Kanino? Kay Padre Rowie? Hindi. Ako ang ginagawa ko po sa misa.
Okay, sa misa ino-offer ko. Kasi yun yung ano ko, yun yung, kumbaga yung offering ko kay Lord. Sabi kanina, di ba, sa Sirach 20:25, huwag kang lalapit sa harapan ng Diyos na walang laman ang iyo or wala kang dala. So yun yung act of worship ko. Pero pwede naman na sa mahirap, kasi sabi ni Lord, ano yung ginagawa mo sa mga mahihirap na to, ginagawa mo sa amin. So pwedeng bigay mo sa mga kapuspalan. Ingat lang po sa pagbibigay kasi may mga kapuspalan na nga, di ba, nagbibisyo pa. Di ba? May mga nagsasabi nga eto sa Facebook, may nagsasabi, si Diwata, ilan lang yung si Diwata? Yung Diwata Paris. Si Diwata, dati siya tumira sa ilalim ng tulay. Nabalita pa yun. Sinaksak pa ng kaibigan. Kasi pinalalayas niya yung kaibigan niya kasama niya nakatira sa ilalim ng tulay, pinalalayas niya. Kasi daw, baka mamaya magkahulihan, madamay pa siya. Sabi naman ng kaibigan niya, palalayasin mo kami sa ilalim ng tulay. Wala namang may-ari niya. Kaya sinaksak siya. So anyway, so ganun siya kahirap, sa ilalim ng tulay siya nakatira. Tapos, nagnegosyo siya hanggang sa ngayon, okay na, gumaganda na yung business niya, yung Diwata Paris. Eto ngayon, may isang vlogger, o may mga vlogger na nagbigay sa kanya, si Rosmar, milyon, binigyan siya ng milyon. Etong mga tao ngayon sa social media, sabi, ang daming naghihirap ngayon, bakit si Diwata ang binigyan ng pera? Alam niyo po, kahit ang Diyos, nagbibigay siya, dun sa pagka-binigyan niya, hindi nasasayang yung binigay niya. Kahit ang Diyos. Naalala niyo yung kwento ng talinhaga ng talents? Binigyan ng 5, 3, saka 1. Yung dalawa, pinarami nila. Yung binigyan ng 5, naging 5 ulit, so naging 10. Yung binigyan ng 3, nagkaroon ulit ng 3, naging 6. Tapos yung binigyan ng 1 na nga lang, di ba, itinago pa. Ang ginawa ng yung konting nasa kanya, bawiin nyo, ibigay nyo sa magaling magparami. So ngayon, ang tanong, bakit si Diwata binibigyan pa rin ng mga tao? Ang yaman. Siyempre, kung magbibigay ka, di ba, matutuwa ka bang magbigay, bibigyan mo ng pagkain, itatapon, gusto pera, tapos yung pera susugal, ipang bibisyo. O, di ba, matutuwa ka magbigay dun sa mga pagbinigyan mo, paano ko mararamihin to? Di ba? Kahit ang Diyos, ganun. So, ingat-ingat po tayo sa pagbibigay din. No? Pipiliin din natin, no? Kung gusto niyo po, magbigay kayo dun sa mga institution na tumutulong sa mahirap. At least, yung pagtulong nila sa mahirap, organized na. Mahirap kasi pagbigay ka ng bigay sa pulubi. Nasasanay, parang, di ba? Pagka hindi mo binigyan, mabatuhin pa yung sasakyan, gagas-gasan pa, di ba? So yun, remember, it's either you'll give it sa simbahan, sa misa, or you will give it to the poor. Kasi sabi ni Jesus, kung ano yung ginawa mo sa kanila, ginagawa mo sa music ministry daw, pwede naman din. Open ang music ministry. Ayun, so, ayun lang po, sana napagpala kayo ng ating mahiling panayam. Magpalain tayo ng Panginoon. Hello, amen. Alam ko na si brother. Kukunin ko sana yung word ko. Konting lang po sa sinabi ni Brother Robert. Marami nang naging patunay yung sa buhay namin. Buong pamilya. Sa akin lang po merong, parang na-share ko lang ito dati sa couples. Sabi, hindi naman, wala naman po, kumbaga parang hindi ko naiisip na gano'n. Sabi ko sa kanila, kasi baka nga walang maniwala. Sabi ko, yung araw na umatin ako ng prayer meeting, ang dala kong pera is 100. O baka walang maniwala sa inyo, totoo po yun. 100 pesos. Last money ko na po yun. Sa wallet ko. Sabi ko, syempre po di ba love offering.
love offering. Naisip ko kasi si Lord, nakakahiya naman na pumunta ako na wala akong pwedeng i-ano sa Kanya. Alam po ninyo kinabukasan, yung aking sideline na mga beauty product, nagparapol. Nabunot yung bakalan ko, 1,000 pesos. Di ba po? Parang akala lang ng iba, di ba swerte at mo. Pero parang po sa akin, ang dating nun is, binigay mo sa akin yung natitira mong ano eh. Di, alam niya magbalik ng 100-fold, di po ba? Kaya yun po, si Lord talaga po, iba-ibang paraan, maging sensitive lang po tayo sa pagtanggap ng mga biyayang binibigay niya sa atin. Di ba po? Alam niyo naman po yung katulad anak ko na matagal ko nang hiniling. So, dito po, may nakaschedule po na mag-share. Sino mauna sa inyo? Jack and Paul. Brother John and Brother Bo. So, sino po mauna? Mauna matanda? Ano daw kayo? Ay, ikaw na daw, brother. Worship with me, ah. May time pa. May time pa. Parang wala lang. Akin na wala. Ulit nyo to. Sige, may ano lang ha? Hello po. Good evening po. Ayan. Actually, nagtataka din ako dito. Ba't kinuha ka sa, ano ba yun, about generosity, mag-share. Kasi hindi naman ako generous. Sa akin lang po, ano, ay ako na. Napakalalim kasi nitong, itong giving or generosity. Napakalalim nito pagka talagang inano mo, sinabuhay mo, talagang i-priority mo. Hindi kasi yun yung pinaka naging batayan ko eh. Para magbigay ako. Yeah. Kasi tawag dito, napakabuti ng Diyos kasi sa totoo lang, siya unang nagbigay sa atin. Amen po ba? Para sa akin kailangan mo lang kasi, kailangan mong isuko yung sarili mo kay Lord. Makikita mo yung galaw niya sa buhay mo. Pag nakita mo yun, mahihiya ka magdamot. Amen? Lalo sa community. Actually, ako sa totoo lang, tatapatin ko kayo, hindi ko nagagawa yung 10%. Kasi ang sahod ko, wala naman ako sweldo. Hindi, sabihin ang hinahawakan kong pera, hindi pare-parehas. Hindi pare-pareho. Minsan, paano mo kukunin yung 10%? Minsan, ganito lang ibibigay sa'yo. Kukwentay mo pa yun. Ay, nung ganito nakuha ko, nung ganito, diba? Minsan, hindi mo na mamalaya kasi nagastos mo na agad eh. Pero, sa nakita kong kabutihan ng Diyos sa ginawa sa amin, naisip ko siya kanya ibalik sa pamamagitan ng pag-serve. Yung mga instrumento, pinundar ko yan. Pinundar namin. Hindi para sa kung ano pa mang bagay, pero para sa pag-serve kay Lord para maibigay kapurihan sa pangalan ng Diyos. Ganun ko po siya, kumbaga, kasi kung talagang yung generosity, kung pagbabatayan mo yan yung tatlong T. Di ba? Tingin ko hindi lang to sa finances eh. Yung tatlong T. Pagbasa, time, treasure, and talent. Alam niyo yung pinakamahirap dito sa tatlo? Hindi. Ang pinakamahirap dito yung time. Amen.
yung maibigay mo yung oras mo sa Diyos. Maski ko nahihirapan ako diyan minsan. Pero para po sa amin kami ni Sister Wife, talagang ibinibigyan namin ng daan yung pagsiserve. Ako pagka ganitong Friday, kung hindi lang importante talaga yung ipapagawa sa akin. Talagang hindi ako nag-i-schedule para kita niyo naman po nanggagaling kami sa dulo ng Antipolo. Dulo ng Antipolo. Andito ba, Sister? Hindi. Alam yan ng music ministry. Di ba? Kung sino yung nakarating sa amin, nakita nyo kung saan kami nanggagaling. Di ba? Kaya pinapriority namin yung Friday. Pagka Friday pa naman, yan ang pinakamaluwag na traffic. Bakit ba naman itong Friday na ito? Di ba? Talagang lahat ng baon mong pasensya, talagang mauubos mo eh. Pero, yung sacrifice na yon, yung sakripisyo, doon mo maipapakita sa Diyos na, Lord, kahit itong distansya na to, hindi makakahadlang para sa amin, para makarating, para maibigay sa iyo ang maibalik sa iyo kung ano yung mga naibigay mo sa akin. Ang Diyos naman nagbibigay talaga ng daan. Si Sister No, nagpaalam siya Friday. Day off siya. Pinagbigyan siya ng company. Actually, tingnan nyo sa hotel, mahirap kumuha ng weekend na day off kasi yan ang marami. Pero binigay sa kanya sa kabutihan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, binigay sa kanya yung kaya andito siya, nagsiserve, tumututo. Talagang sabi ko, kami dalawa, talagang sabi namin dalawa, hanggat may chance kami, hanggat may lakas kami, ibibigay namin yung time namin kay Lord. Di ba? Yung talent, praise the Lord. Yung talent, ito na, binigay na sa amin ni Lord. Minsan nga, kahit may sipong pa, kahit may namamaos pa, talagang andun eh. Yung treasure, sabi ko kay Lord, hindi kami ganun pero hanggat may maibibigay. Actually, minsan, pagka minsan, sige, sagulat, bigay mo na yan. Kasi minsan, may hihingi ng tulong. Bigay mo na yan, bahala si Lord. Hindi naman nagpapabaya ang Diyos eh. Alam niyo, sabi nga nung kanta kanina, hindi siya nagkukulang. Amen? Totoo yung sinasabi ni Brother Rod, pagka nagsubukan mong magbigay ka, kung mabuti ka, mas mabuti ang Diyos sa'yo. Subukan mo lang. Kasi minsan kaya hindi natin nakikita yung biyaya ng Diyos sa atin. Minsan parang yung mga na-achieve mo, yung mga nakukuha mo, akala mo dahil sa iyo eh. Pero kung lahat ng 'yan, makikita mo na kabutihan ng Diyos. Na ang lahat ng bagay, kahit na maliit na bagay, nakikita mo ipinagkaloob sa'yo ng Diyos. Ito pa, isa pa po isa pang blessing. Napakarami talagang blessing ni Lord. Si Sister Nor po, talaga kami nangarap lang kami na magkaroon siya ng lisensya. Kasi ano pang wife ko, massage therapist. Nag-exam siya sa DOH, first take, sablay. Pero okay lang yan, may pagkakataon ko. Second take yan, okay na. Nagkaroon siya ng lisensya sa DOH. Nagkaroon siya nakaalis siya. Hindi ko maubos maisip na dadating ang panahon, may mag-i-sponsor sa kanya para makakuha ng lisensya international. Niloob yun ng Diyos, hindi mo hinihingi
dahilan mo para magdamot sa Diyos. Diba? Ikaw na lang ang mahihiya. Siguro, hindi man 10%, pero yung bang, kailangan kasi makita mo yung pamumuhay mo na hindi mo masyadong kailangan yung simpleng buhay lang para makapagbigay ka. Di ba? Kasi pagka marami kang ginugusto, marami kang hinahangad, hindi makakapagbitaw para sa kapwa mo. Pero kung ang sarili mo, bibigyan mo lang ng lingid. Kumbaga, ito tama na to sa akin, kung meron may bibigay na sobra sa akin. Ipagkakaloob ko na yun sa iba. Di ba? Kung ang lahat ng ganun, siguro walang nagugutom. Di ba? Kung lahat ng mag-isip na wala, siguro gutom na tayong kapwa. Kaso tayo kasi tao, marami tayong hinahanap, marami tayong gusto makuha. Kaya tuloy, yung sarili natin, hindi natin maibigay yung oras natin, yung treasure natin sa iba kasi kung ano yung bago. Sa cellphone lang eh. Pag nakita mo yung bago, may bago na naman labas. Kahit bago pa yung cellphone mo, bili ka na naman ng bago sa cellphone. Di ba? So, ilan po para po sa akin. Walang dahilan para magdamot ka kasi ang Diyos ang unang nagbigay sa iyo. Kaya, para ma-reach out natin yung kapwa natin, kailangan natin kahit na halimbawa kapiraso, maibahagi mo, para man lang yung ginhawang nararamdaman mo, maramdaman din ng kapwa mo. Yun lang po. Praise the Lord. Praise the Lord. Brother John. Pasensya na po, nagmamadali. Galing kami ng Tagaytay. Ayan, sa amin po, quick sharing lang. Sobrang totoo po ito sa buhay ko. Sa amin po. Nag-umpisa. Siyempre, bago ako sa Panginoon, sa gawain. May labo kay Lord. Siyempre, pag bago ka, may pakilig ka. God will mo agad, di ba? Ganun tayo. Napakinggan ko yung sa Proverbs yun. Parang, ano yun? Ayun, honor the Lord with your wealth. Give the first fruits and your barn will overflow. So ginawa ko, di ko nagawa yung all fruits. Nagawa ko, unang trabaho ko, yung kalahati, buo, binigay ko kay Lord sa gawain. At after po noon, doon po nag-umpisa yung typing po. So gano'n, tapos kalahati, mapangasa ko. Basta kay Lord, gina-offer ko po yung kalahati. Tapos after po noon, talagang ang Panginoon, hindi po nagkulang. Sabi ko nga po sa inyo, nung una, ang bahay namin, ganun lang, CR namin, dining room, kitchen, nandun lang po lahat. Ngayon po, binigyan po kami ng bahay, tapos ng sasakyan. Dahil po, tricycle yung tatay ko. Ngayon po, binigyan kami ng sasakyan, tapos nakapag-aral ko na maayos yung mga anak ko. Tapos ang dami pong mga himala ng Panginoon. Kinakuha ito ako kay Diyos, mga nakakatuwa na. Dahil po, nagkaroon po cup ng cash, ganyan. Ang nangyari po, talagang hirap rin po pa naman, pero nangyari. Nung mag-withdraw po ako sa ATM, ang pera lang nun, alam ko po 2,000. Pag-withdraw ko po gano'n po, ang dami experience nung unang job ko eh. Kasi gano'n si Lord, sa office talagang makapasiklaban tayo ng Panginoon. So nag-withdraw po ako 2,000. Tapos pagka nag-withdraw po ako, yung ATM po, manual po, hindi po nauubos. Withdraw po ako ng withdraw. Opo, kasi during that time, kailangan po ako ng parang 20,000. Pero alam ko yung balance ng ATM ko eh. Sino po ako na mag-withdraw? Tapos, sabi ko pa nga sa ate ko, ate, kailangan ko ng pera, di ba? Ano nag-withdraw ko, hindi na okay siya. Sabi ng ate ko, huwag kang unjob, baka makita ka nila sa likod mo kasi baka gayahin ka. So, talaga, grabe po yun. Ang withdraw ko lang po yung kailangan kong pera, parang 15,000 ba yun? 20,000. Basta withdraw ko po yun. Tapos, pero syempre, makakonsensya tayo, alam naman ni Lord yung ano. Ang nangyari po nun,
nireport ko siya sa bangko. Naging ayos ako. Sabi ko, ito po yung nangyari, parang nagkaroon ng problem. Yung bangko, hindi niya rin po malaman kung anong nangyari. Ang sinabi na lang po nila, nagkaroon ng glitch sa system. Yun, tas yung 20,000 ang basta di ko nakalagay, kulang 20,000. Ano ko siya, unti-unti, kasi nung way back 2007 natin, malaki na yun, sobrang laki na. So, unti-unti ko po binabayaran hanggang napuno ko po yung crystal. Grabe po talaga. Tapos talagang pag may kulang, ang Diyos po parang kumbaga dahil sa pagka-tithing, ito akin lang experience si Parinwala. Kumbaga, pagka-tithing, nag-iipon po tayo sa langit. At pag nangailangan tayo ng pera, ang bilis mag-withdraw, parang ganun yung parang pag nakailangan ng pera, Lord, kailangan ko na ganito kalaga, pag-tuition ng anak ko. Gagawa ng para ng Panginoon. May pag-tuition si Amar, may pag-tuition si Tres. Parang kung merong nawi-withdraw po, akin lang yun wala sa Bible yan. Pero ang nasa Bible, yun talaga yung sa Proverbs 3:9. When we offer the first fruits of our, talagang overflow po yung parang. Kasama ko may mas magandang share. Pinaalala ko na kasi lang. Sa YouTube, nag-YouTube ako dati. Dati, nangingiнаyaw ko magbigay ng pera. Dati, share ko na ata ito. Nanginginig ako. So parang, may 100 na ilaman ng wallet ko. Syempre, kuripon, parang ayokong bitawan. Pero eventually, sige na nga, binitawan ko na. Eventually po, after po nung pagka-bitaw ko yun, nag-upload po ako ng video. Yung video po na in-upload ko, kumita po, 5,000 po yung neto niya. Praise the Lord. Iba po talaga sir, totoo po maniwala kayo sa ito. Ito po, mas maganda share na nga. 2 minutes. Ito maganda. Okay, nag-oras na no? Ayan, mabilis lang to. Pero, ayan, kami mag-asawa, ayan, sobrang niwala kami na the Lord cannot be outdone. So, kung binigay mo, bibigay niya 3 o ulit at ilang libong ulit. Kaya sabi ko nga yung tithing, sobrang noong una, siya talaga sobrang strict niya sa tithing. And nung asawa na kami, talagang naging strict na rin ako sa tithing. Minsan, dumarating siya sa pagkakataon ng gipit, uutang kami kay Lord, Lord, hindi ko na po magbibigay ng tithes this month. Pero yung tithe na yun, kailangan bayaran. Kaya next month, doblehin yun. Hindi ko pwedeng hindi siya bayaran. Pero ang Lord, hindi lang actually sabi ni brother ko, hindi naman talaga binibigay ng Lord sa material lang naman eh. Yung kung akong pagkakasave ng life, ayun po ay utang din namin sa tithing yun at sa utang namin sa pagbibigay ng tithe, talent at treasure sa Diyos. So sobrang, sabi niya, isang tawag lang kay Lord, ano mo yun, ipon mo yun sa Kanya, yung binibigay mo every month, ipon mo yun sa Kanya. And yung sinasabi niya kanina kasi, one time po, ayan, kasi po, umatin ako ng prayer meeting before sa OLA. Ano po ang prayer meeting? SFI, ayan, umaattend po kami doon. And then one time po, pupuntahan siya, hinatid niya lang ako doon. So nakalimutan kong, wala akong wallet, wala akong may bag ako, wala akong wallet. Siyempre sa may love offering po, love offering envelope. Pag-check ko sa bag ko, 20 pesos lang yung laman ng bag ko. Sabi ko, pag bibigyan ako, siyempre, 20 buo. Alam mo, humingi po ako ng sukli. Pag-ano po ako, magmamasahe. Sabi ko, Lord, paano yan? Paano gagawin ko? Pag binigay ko yung 20, hindi na po ako makakauwi. Tapos, hindi ko ibibigay. Tapos, next na lang po, parang utang ulit. Pero may inaano sa akin na ibigay mo. And then, sabi ko, sige Lord, maglalakad na lang po ako. Nagbigay ako ng 20. Tapos, sobrang praise God. Alam niyo po, baka naka-experience sa inyo. Nung pilit yung 20, nung pag-alis ko, may inaalis lang sa bag ko. Di ba minsan yung pag natin nagbubutas? Tapos sa pinakailalim, may mga kung ano-ano doon. May barya at saktong-sakto 9 pesos. During that time, 9 pesos yung pauwi from OLA to Marikina. Tapos, 1 week after, alam niyo po, meron po kami, catering po kami. Bigyan kami ng contract ni Lord, 200,000 every month. Ang aming net income. So sabi nga namin, hindi talaga ma-out lang sa Lord. So may binigyan, yung bete namin naging 200,000 for 4 or 5 months. So talagang sobrang praise God. Si Ate May, po? Kunin mo na yung mic, Ate May. Nasaan na po yung mic? Ayun, Ate. Ano, closing prayer? Hindi. Ay, ako mag-share. Sabi. Ayan. Mabilis. Mabilis lang daw sa akin. Siyempre,
Siyempre, sa talk ni Brother Robert, parang naano ako kasi nung mga panahon na, alam niyo naman, walang-wala talaga kami. Sobrang wala, naranasan namin halos walang pagkain, walang pera. Pero, nung time na yon, mabilis na to nung time na nagsimba kami sa aking asawa, ang pira namin, 2 piso lang talaga. Is 2 piso. Sabi ko, wag ibibigay doon sa anak namin kasi maliit pa si Kay, mag-ibibigay kasi wala kami tubig. Sa buhay nga namin talaga noon, talagang sobra halos pagkain, wala talaga kami, wala kaming ilaw, wala kaming tubig. Pero nung nagsimba nga kami, hindi ko matandaan ko yung Friday yon, yung humili nga, yung tungkol sa nagbibigay ng sintimo yung babae. Kinalabit ko si Peng, sabi ko, uy, ibibigay mo yung dos. Sabi ko gano'n. Tapos sabi ko, sabi niya, ba't mo ibibigay ang dos? Ay ayaw mo nga ipabigay ng kasi wala kaming tubig. So, ang tubig noon, isang balde, piso ang isang sabi ko, naniniwala kasi ako, nung nakinig ako sa humili, sabi ko, naniniwala ako, Lord, yung 2 pesos ko, ay papalitan mo ng pagkain ngayong gabi na to. Kasi sa totoo lang po, wala po kaming pagkain noon. Wala po talaga kami pagkain noon. 2 lang po talaga ang pera namin. So, binigay ni Peng, binigay niya doon sa alay, binigay niyang 2, tapos umuwi po kami. Yung kapitbahay namin na, hindi naman mahilig magbigay ng ulam eh. Hindi talaga siya mahilig magbigay ng Sabi sa amin, malayo pa kami sa bahay, oy, anong ulam nyo? Siyempre, nagsasabi po kami ng totoo, wala po talaga po kaming Tapos, binigyan po ako ng 20. Sabi ko, Lord, ang 2 ko naging 20. Tapos, binigyan pa ako ng 3 ulam. O di yung 20 pesos ko, may bigas na po kami. Kaya yun po talaga, pinaniniwalaan ko po talaga kapag nagbigay po talaga tayo, ay sobrang siksik yung big po talaga sa binigay natin. O, tingnan mo ngayon. Madali lang yun. Tingnan mo ngayon. Dati, wala kaming makain. Ngayon, palagi na kami may pagkain. Diba? Pinasok ako, maniwala kayo. Maniwala kayo. Yung pagkain ng mga pare ay kinakain ko na nga. Diba? Dating halos halos bigas, wala kaming pero ngayon, sobra. Lis talaga kami. Ayun ang ko. Kaya, tingnan mo yung katawan ko. O, di ba? Dahil sa Panginoon Diyos. Inayos na niya. Isa pa ako. Yung bahay namin kasi noon, talaga, yung sako, tawag nito, yung dingding namin, yero, buti kung may yero, sako, karton, tarpaulin yung bahay namin. So, pinagpipray ko talaga araw-araw ako sa adoration, Lord, tanggalin niyo po ang tarpaulin, sako namin sa bahay namin. Kasi, para sa tingin ko, kami na lang talaga ang bahay ng, wala talaga kaming pera talaga pagpagawa. Pero, isang linggo, na pinagdasal ko na yun, may nagsabi, Mian, gusto mo bang kahoy? Gusto mo bang mga plywood? Ang galing ng Panginoon, kami pa ang napili, ang nagsabi sa amin, ibigay natin kay Mian kasi baka kailangan niya. Pero hindi nila alam yung buhay ko namin noon. Hindi namin kinikwento sa kanya na yan ang bahay namin. Ibinigyan hanggang tinanggal ng Panginoon. Kaya ngayon, ang bahay ko ngayon, at paano, naalis na yung sako-sako namin. O, di ba? Ang galing na lang, rapakan natin ng Panginoon. Diba? Kaya, tayo ay tuloy-tuloy lang magbibigay. Diba? Masarap magbigay, masarap magpakain. Ngayon, experience ko na talaga yung tumutulong talaga tayo. Ayun po. Ayun lang. Alam mo natin si Lord! Ang saya-saya! Amen! Okay. Grabe! Bless na bless pa kayo mga kapatid! Amen! Muli palampakan natin ang ating Panginoon! Napakabuti ng Diyos! Ang daming mga kwento. Alam ko muna, gusto niyo pa mag-share. Kaya lang po ito na, binigyan ng aming brother Diyos ko. Wait! Ano ang hamon? Ito po makinig. Lahat po ng mga narinig yung sharing talk, parang ganito lang yan. Kapag magkukumpisal tayo, minsan ayoko na magkumpisal, kinakabahan ako, natatakot ako, malalaman ni Father kasalanan ko. May kaba, may something na parang hindi ka, komportable. Pero, pag magbibigay ka naman, parang gano'n din. Naku, 5,000 to, bibigay ko na kay Lord, naku, ganyan. Yung parang, alam niyo po yun, may kaba din. Pero once na na-overcome natin yun at pinili natin ang Diyos, hindi niya tayo bibiguin. Amen po ba? Pero ito po mali, ito pa po, isa pa po.
Last na. Baka naman po, magta-tides ako sabi kanina, nag-uusap kami ni Robert Sabi niya, huwag daw subukin ng Diyos. Hindi sabi sa subukin ng Diyos. Pwede naman po, subukin natin ng Diyos. Pero, hindi pwedeng yun ang maging basis ng pagbibigay natin. Ay, magbibigay ako kasi bibigay ni Lord ng sisig. Huwag tayong after, magbibigay ako kasi pag uwi ko ng bahay may darating. Baka naman po ibigay natin kay Lord nang hindi nag-iintay ng kapalit. Kundi, gusto natin ibalik yung pagmamahal natin sa Diyos. At bahala na si Lord sa atin. Amen? Amen. Kaya naman, ito na ang hamon. Sharing is caring, and we'll now go to our love offering. Yay! Magsiyo po muna po. Dala ko po tayo sa announcement. Ayaw po mga kapatid, magsiupo po muna tayo. Announcement po. Bukas po ay may This is Love Project sa St. Clair pa rin po tayo. So yung mga gusto pong sumama, pumunta lang po sa patio ng mga 2:30 po para po makasama po sa St. Clair. Ayan. Ito po yung ating outreach na ginagawa po sa bawat community po ng ating parokya. Number 2 po, may Diocesan Mass and Healing po. Sa Sunday na po ito, 1:30 po magsisimula ang praise and worship at susundan po ng Healing Mass. Ito po ay, ang venue po natin ngayon po ay sa San Jose, Manggagawa, sa Barangka. Ayan. Yung mga pwede pong dumiretso na po, magsuot po tayo ng kulay puti na t-shirt po natin, kulay puti po. Tapos po, sa next Friday naman po, tulong-tulong po tayo mag-invite po dahil ang ating prayer meeting, ito po yung kauna-unahan po natin prayer meeting sa Street 70 Chapel po. At mayroon po tayong speaker na si Brother Ariel Agsalud. Lahat po tayo ay mag-imbita po kung kayo po ay tiga Street 70. Pakisabi po ito sa mga magkakapit-bahay po doon. At kung sino po yung pwede pong sumama po sa amin, magbabahay-bahay po tayo sa June 13 po, Thursday po, magkita-kita po tayo ng mga alas 4 po ng hapon sa tapat po ng chapel. Tayo po ay magbabahay-bahay para po maka-invite po tayo sa ating prayer meeting. Ayan po, yun lang po. Thank you. Ito naman po ngayon yung yung ating po mga naging recent activities. Sige po, panoorin lang po natin sa left. Ayan. Ito po, palakpakan po natin yung mga nagsagala. Thank you po. Thank you po. Ayan. Ayan, salamat po sa mga nagsagala.
team, kasama din po si Pagsasagala. Ayan po. At ngayon naman po yung ating outing. Tignan nyo na lang po yung video po dito sa outing. Ano orin natin? Bakit nakasan? Ate Rose, paano? Bakit Bakit ako nandyan? Bakit ako nandyan? Ay, ang ganda! Ocho. Ba't ako nandyan? Sis, wala yung cord. Oo nga! Dito nga, pero... Sige, suko ka muna. Higit ka, charot. Ay, He's your way when you're afraid. He's your courage when you stumble. He will steady you when you're hurt. He's gonna heal you when you're broken. He will end you when you're blind. He will lead you when you're hungry. He will feed you when you face
Ay, wait lang, meron pa. Meron pang ano yun. Meron pa, wait lang, hindi pa tapos yun. Hindi pa tapos. Nasa dulo, no? Separate. Separate din. Tingnan po. May message. Sandali sa akin, sinin. Panoorin po natin ito. Ay, bakit ito? Surprise po. Nanginig ba? Ayan, sige, pakita na natin. Yung ano, wait lang po Message ka muna, Rose. Ayan. Kala ko bakit nandun yung ano. Kala ko nagkamali lang si Masol ng pag-flash sa computer. Ayun po, salamat po sa pag-alala po ninyo na anniversary ko po pala. Parang sa akin, parang wala naman po. Naalala ko po dun po ito binigay ni Nang Dilu. Pero sabi ko nga po, parang ang ano ko na po ay ibigay po ang Lord. Ibigay po kay Lord lahat po kung ano po yung dapat po na service po sa kanya. At ako po'y nagpapasalamat sa charismatic po dahil po kung ano po yung binigay ko na pag-serve ko nung kay Ninang po ay patuloy pa rin po tayong naglilingkod. At dalangin ko po na, ito po talaga yung prayer ko po talaga po ito lagi na lahat po tayo ay lumalim po, hindi pananampalataya po sa atin. O ano man po yung ating kakaharapin. Ito po yung dati kong pinagdadasal na tayo pong lahat ay lumalim po ng pananampalataya para po makita po ito sa ating pamilya. At lahat naman po nitong ginagawa po natin ay para po sa Diyos. Isang community po tayo, isang pamilya po. Ayan po. Thank you po sa pag-alala. Hey, we love you, Ate Rose. Upo ka muna. Wait lang. Ito na, live. Live ba? Ay, wait lang po, nawala. Hindi, Facebook ko na lang. Akin na. Parang di ako sabihin yung surprise po. Parang di ako sabihin yung surprise. Ito na po, ito na. Live from US. Live from US. Live from Ayan na. Naku, natagal na. Ayun. Ayun. Ayan. I-duplicate na lang po. Ayan. Ay. May sound. Ay, todo natin. Ito to. Meron yan. Ayan. Sige, game. Wala. Wala pa po. Or messenger ko na lang. Sabayan na lang. Sige, ready. Yan na lang sa messenger. Ito na po. Sabay natin. 1, 2, 3, and go. Si Ninang naka-live. Ninang.
with the Holy Spirit and power. Thank you po, Ninang Lulu. Ayun kasi Ninang Lulu ko. Ninang mag-hi po Hello kayo. po, I love you too po, Ninang. At salamat po sa lahat po ng pag-guide po sa amin po. Ayan. Thank you, Ninang. Yay! Happy first anniversary, Sister Rose! Picture na natin sa atin dito. Picture na natin dyan. Ayan po. Ano na next natin? Okay na. Ayan po, bago po tayo mag-closing prayer, sige po, magsitayo na po tayong lahat. Meron po bang June birthday celebrants para dito na lang po sa harap? Ipag-pray po natin sila and diretso closing prayer. June celebrants po, Junie Lee, Sister Tess, Brother Bong, Sister Mami Luming, Sister Brother Eddie, Sister Enya, Brother Eddie, Brother, ang dami may birthday. Alam ko naman natin yung mga may birthday ng June. Ayan, ano pangalan? Marcos. O si Marcos, yay. Ang daming may birthday po. Sige po, doon po kayo mag-ipon po. Happy birthday! Okay. Julia, ka pinakamadami. Ano yung tulog mo? Ayan. Okay po. June birthday ko na eh. Yan po yung mga may birthday ng June. Sige po, i-off muna natin to. Ayan. Sister Carol, birthday niyo daw po ng June. July pa. Sige po. Ayan, mga kapatid, ipagdadasal po natin sila at the same time po, closing prayer. Okay po? Pati yung love of. Pati yung love offering po. Sige po. May first time po ba? Wala po, no? Manalangin po tayo. Ituon po natin ang ating isip, puso sa ating Panginoon at damhin natin ang kanyang presensya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na mapagmahal sa lahat, tunay na pakabuti mo po sa aming Panginoon. Maraming salamat po sa buhay na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa pagpili mo sa bawat isa na naririto ngayon upang makapaglingkod sa iyo at may balikang pasasalamat at papuri para sa iyong kapurihan, Panginoon. Lord, we pray po sa lahat ng mga kapatid namin na mga nasa harapan, nagdaraos ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Hunyo. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan at pagkalooban niyo po sila ng magandang kalusugan, malalim na pananampalataya, mahabang buhay, Panginoon, upang ang kanilang oras, kanilang buong buhay ay maialay nila sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa kanila, Panginoon. Alam po namin na hindi niyo po sila pababayaan, iingatan niyo po sila palagi at ilalayo sa anumang kapahamakan. Lord God, we pray din po na ang 10 ng kanilang mga pamilya ay kanila pong ay inyo rin po, Panginoon, na pagpalain ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Kayo din, Panginoon, tinataas po namin ang love offering na narito sa aming harapan. Ito po ay basbasan ninyo, pakabanalin upang magamit sa ikabubuti at ikalalago ng komunidad po na ito. Lord, we also pray ang bawat isa po na naririto ngayon, ang hihingi ng panalangin ng kagalingan, Emmanuel Eturalde, at ang lahat po ng mga tao na nasa balik ng karamdaman. Lord, ang iyong mapagpalang kamay ang humipo sa kanila upang mapagkalooban ng kagalingan in Jesus' name. Kayo din, Panginoon, tinataas po namin ang lahat ng mga may answered prayers. Maraming salamat po, Lord. Thank you so much. We love you, Lord God. At ngayon sa aming pag-uwi, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin at makarating po kami ng maayos at ligtas sa aming mga tahanan. At dinadalangin po namin yung mga babiyahe pa po ng malayo. Hawiin niyo po ang kanilang daraanan, padala niyo po yung inyong libo-libong mga anghelo pang sa gayon, maayos at matiwasay sila makakabalik sa kanilang mga tahanan. Lord, maraming salamat po. Tanggapin mo ang aming pasasalamat, ang aming pagmamahal sa iyo. Maraming salamat. Mahal na mahal ka po namin.
In Jesus' name we pray, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. One voice, let us glorify our God. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was That's beginning from and shall be world without end. Amen. in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday po! Happy birthday! Meron po tayong one solid, one liquid. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! One more time! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Oh, happy with the love of the Lord. Yes, I love you with the love. See you next Friday. God bless. Hi, Sister Sean. Sister Bats, Brother Noah, Sister Vicky. We miss you. Bye-bye. Yes, I love you.